Hinahanap niyo ba ako sa Facebook mga kabayan? Nandito ang aking Facebook page. I-search niyo na lang kabayan ko, follow na. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Juanito. Taong 1984, Miag-aw, Iloilo. Sa lugar ng Miag-aw, Iloilo, isang tahimik na lugar. Tanaw ang dagat at napapalibutan ng lumang simbahan at palayan. Namumukod tangi. Hindi ito kasing laki ng ospital sa syudad, pero may kakaibang katahimikan na bumabalot dito. Sa harap ay may kahoy na bangko para sa mga nag-aantay. Simpleng karatula ang nakasulat. Dito nang gagamot si Juanito. Sa umaga binubuksan ni Juanito ang klinika bilang isang doktor. Maingat, sistematiko at tahimik. Isa-isa niyang tinatanggap ang mga pasyente. Mga magsasakang sumasakit ang likod sa araw-araw na pagbubungkal. Mga mangingisda, inuubo dahil sa lamig ng dagat. Mga batang nilalagnat na karga ng kanilang ina. Gaano na po katagal ang sakit ng likod mo, Manong? Tanong ni Juanito habang marahang pinipisil ang gulugod ng matanda. Halos isang buwan na po eh. Kahit nagpapahinga ako, masakit pa din. Hindi lang yan pagod na may naipit na ugat. Iwasan niyo po muna yung mabibigat na gawain. Gawin niyo na isang linggo pagkatapos nun balik kayo dito. Gagaling yan. Basta sundin niyo lang ho yung payo ko. Si Juanito ay hindi tubong Iloilo. Siya ay pinanganak at lumaki sa isang liblib na baryo sa Leyte, kung saan ang pagiging albularyo ay hindi lamang gawain, kundi pamana ng dugo. Ang kanyang angkan, kilala sa kanilang lugar bilang batikan at mga bantugang albularyo at albularya. Bata pa si Juanito nang makita niya kung paanong lumuhod ang mga tao sa harap ng kanyang lolo upang humingi ng lunas sa mga sakit na hindi kayang paliwanag ng doktor. Pero katulad ng maraming kabataan, lumaki siyang may pagdududa. Para sa kanya, sa agham umiikot ang lahat. Nagbago ito nang mamatay ang nakababatang kapatid dahil sa matinding lagnat. Huli na nang madala ito sa ospital. Sa murang isip ni Juanito, sinisi niya ang pagkamatay nito sa kakulangan ng modernong medisina sa kanilang lugar. Doon niya isinumpa na iiwan niya ang tradisyon ng kanilang angkan at magiging isang tunay na doktor. Nag-aral siya sa Maynila, nagtapos ng medisina at piniling magtrabaho sa iba't ibang probinsya. Kalaunan, napadpad siya sa Iloilo, isang lugar na mayaman sa kultura, ngunit kapos sa serbisyong medikal sa mga liblib na bayan. Doon niya napiling manirahan at maglingkod. Sa umpisa, isa siyang purong doktor. Walang dasal, walang orasyon. Gamot at siyensya lamang ang kanyang pamamaraan. Ngunit unti-unting napapansin, may mga pasyenteng kahit kompleto ang gamutan ay hindi gumagaling. May mga sakit na tila hindi nakikita sa resulta ng laboratorio pero ramdam ng katawan at kaluluwa. Isang gabi, dumating sa klinika ang isang matandang babae na nanginginig. Walang imik. Normal ang lahat ng pagsusuri, ngunit malinaw na may mali. Ano nangyari? Hindi po namin alam. Kinumbulusyon po si ina. Hindi na siya umiimik kaya sinugod po namin kaagad dito. Napabuntong hininga si Juanito. Bumalik sa alaala ni Juanito ang mga tinuro ng kanyang lolo. Ang pakikinig, hindi lamang sa katawan, kundi sa diwa. Sa unang beses matapos ang maraming taon, binuksan niya ang maliit na supot na matagal niya nang dala mula pa sa Leyte. Naroon ang mga lumang libreta, mga talandro na nakasulat sa pulang tela, mga orasyon,
banal na mga gamit ng kanyang angkan. Nanginginig ang kanyang kamay habang binibigkas ang dasal. Hindi dahil sa takot, dahil sa pag-amin na hindi sapat ang kanyang kaalaman bilang doktor lamang. Nagulat naman ang mga kaanak ng pasyente dahil sa mga inilabas na gamit ni Juanito. Doktor, bakit may mga ganyan kayong gamit? Di ba siyensya po ang pinaniniwalaan nyo? Ibahin mo ko, Iha. Ako ang tipo ng doktor na hindi lang siyensya ang pinaniniwalaan. Napatitig na lamang ang mga kaanak ng pasyente sa ginagawa nito. Nagsimulang mag-usal si Juanito. Inipit ito sa palad at idinampi sa mukha ng matanda. Ramdam niya ang sapi ng isang elemento sa katawan ng matanda. Hindi na ito nagsayang pa ng oras. Muli itong nag-usal at sa isang iglap tumingin ng matalim ang matanda sa kanya. Ano ang kasalanan ng matandang ito? Bakit mo siya ginagambala? Bakit ka ba nangingialam? Albularyo ako sa'yo, tumalikod ka na. Baka yan pa ang maging sanhi ng kapamakan mo. Itinarak ni Juanito ang hintuturo sa leeg ng matanda. Uulitin ko muli ng isa pang beses. Kung hindi ka sasagot, mapipilitan akong bawian ka ng buhay. Bakit mo ginagambala ang matanda? Napaigtad ang matanda sa sakit na nararamdaman. Napalitan ng pagsigaw ang sapi nito. Ilayo mo sa akin ang bagay. Nasusunog ako. Sige na, magsasalita na ako. Nasagi ng matandang to ang aking anak habang nagwawalis sa likod ng bahay. Ngayon, sugatan ng anak ko dahil sa kagagawan ng matandang to. Alisin mo ang ginawa mo sa kanya at huwag na huwag mo na siyang gagambalain pa. Ako na mismo ang humingi ng tawad sa kanyang nagawa. Dalhin mo dito ang iyong anak. Ako na mismo ang gagamot. Huwag kang mag-alala, may isang salita ako. Hindi na nagsalita pa ang nilalang. Matapos nun ay biglang nawalan ng malay ang matanda sa upuan. Nag-usal ito. Sinambit ang salita. Balik. Ilang segundo lang bumalik na sa ulirat ang matanda at tumingi kagad ng tubig. Binigyan naman ito ni Juanito. Pero bago yun, inusalan muna nito ang basong may laman ng tubig. Sinabihan nito ang mga kaanak na magaling na ang kanilang ina. Narinig niyo ang sinabi ng nilalang. Kapag nasa likod ng tahanan, mag-iingat kayo. Mag-alay kayo ng mga prutas sa likod bahay para wala kayo maging problema. Nagpasalamat ang mga anak. Magbabayad pa sana ang pasyente pero pinigilan ito ni Juanito. Sa larangan to, hindi ako tumatanggap ng anumang bayad o kapalit. Pagpapasalamat lang, ayos na yun. Huwag niyo rin kalimutan magpasalamat sa amang may likha. Isang pakiusap lang. Huwag niyong ipagkakalatan nangyari sa gabing ito. Mananatili lamang ito sa inyo. Tumango ang babae at muling nagpasalamat. Kinabukasan nabalitaan ni Juanito na naging mabuti na ang kalagayan ng matanda. Hindi ito maipapaliwanag ng siyensya, pero hindi niya rin ito may pagkakaila. Mula noon tinanggap na ni Juanito ang tunay na pagkatao. Hindi niya tinalikuran ang medisina, bagkus pinagkaisa niya ang kaalaman bilang doktor upang maging mas maingat ang tradisyonal na panggagamot. Ginamit ang pagiging albularyo upang maunawaan ang mga sakit na lampas sa pisikal. Ngunit ang tao talaga, minsan hindi may iwasan ang mga bilin mo ay kusa nilang babaliwalain. Mabilis na kumalat ang balita sa kanilang baryo. May mga tumutol, may mga nag-alinlangan, pero mas marami ang naniwala. Para sa mga taong matagal nang walang lunas, si Juanito ang kanilang pag-asa. Tuwing gabi, matapos magsara ang klinika, tahimik siyang nagdarasal bilang tagapaglingkod ng buhay. Sa kanyang dugo dumadaloy ang sinaunang kaalaman ng angkan.
at sa kanyang kamay nakasalalay ang pag-asa ng mga kababaryo. Nagpatuloy ang mga araw na tila payapa, walang kakaibang pangyayari. Hanggang sa isang hapon, ito ang hindi makakalimutan ni Juanito. Sarado na ang klinika nang maramdaman ang biglang paglamig ng hangin. Hindi pa siya lumilingon, pero alam na may pumasok na hindi karaniwan. Sa unang kita pa lamang, naroon na ang kakaibang presensya. Mabigat, tahimik, may dalang anino na ayaw magpakilala. Ang pasyente ay isang babae. Natatakpan ng itim na tela ang buong katawan hanggang sa ulo. Mabagal ang hakbang. Ang bawat galaw ay tila may kaakibat na pag-aalinlangan. Kasama niya ang isang lalaking may edad. Payat. Kulubot ang noo at halatang pagod. Nang maisara ang pintuan at nawala ang huling pasyente, saka lamang magsalita si Juanito. Umupo po kayo. Hindi na kailangan magpaliwanag pa. Nagkatinginan ang mag-ama. Napalunok ng laway ang lalaki. Hinawakan ang balikat ng babae. Doktor, hindi pa po namin nasasabi na alam kong nayanggaw ang anak niyo, tama ba? Tumahimik ang buong klinika. Ang tanging maririnig, huni ng mga insekto na nag-iingay sa dapit hapon. Bagyang napatras ang mag-ama, habang ang babae ay mas lalong yumuko. Parang pinipigilan ang sarili na magsalita. Ako po si Teodoro. Ang anak ko po, si Maribel ho. Sa napapansin ko, medyo matagal na to at hindi rin basta-basta. Naupo si Mang Teodoro, saka napahawak sa ulo. Patawarin niyo ho kami. Wala na po kami mapupuntahan. Lahat ng albularyo na pinuntahan namin, isa lang yung sinasabi. Ayaw nilang masangkot sa amin. Hindi naman nila masabi ko anong rason. Basta pagkakita nila sa anak ko, umaayaw ka agad eh. Nabalitaan po namin na tumatanggap kayo ng mga ganitong kaso kahit doktor po kayo. Ayon pa kay Mang Teodoro, si Maribel ay may dating nobyo na si Rogelio. Tahimik ito noon, ngunit seloso at mapag-angkin. Nang maghiwalay sila, hindi daw ito matanggap ng lalaki. Nagmakaawa ito kay Maribel at kalaunan ay nagbanta. Sa huli, naglaho na lamang ito na parang bula. Isang buwan matapos nun, nagsimula ang mga kakaibang kaganapan kay Maribel. Tuwing gabi, doktor, may kung anong gumagapang eh. Ay, may kung anong naglalakad paikot sa bahay namin. Pero kapag lalabas naman ako para hanapin, wala akong nakikita. Pero ramdam namin yung bigat ng yabag niya sa lupa bawat gabi. Hindi nagsasalita si Maribel, ngunit sa ilalim ng talukbong, bagyang gumagalaw ang balikat na parang pinipigilan ang pag-iyak. Ang sabi ng mga matatanda, nayanggaw daw siya. Ayaw nitong mapunta si Maribel sa iba kaya ginawa ng aswang sa kanya yan eh. Tahimik na nakikinig si Juanito. Hindi na siya nagulat pa. Ang presensyang naramdaman kanina ang patunay. Hindi kayo nag-iisa. May lunas pa yan. Dahan-dahan niyang nilapitan ng dalaga. Hindi niya hinawakan kagad. Sa halip ay marami nitong nagsalita. Maingat. May paggalang ang kilos si Juanito habang nagsasalita. Maribel, hindi kita sasaktan. Pero kailangan mong makinig sa sasabihin ko sa'yo. Ang gagawing gamutan ay hindi madali. Pero sana, huwag kang susuko. Tatagan mo ang kalooban mo. Tumango lamang ang babae. Dahan-dahan niyang inabot ang talukbong. Huminto muna siya sandali. Na tila ba humingi ng paintulot sa dalaga at saka marahang tinanggal ang balabal sa mukha ni Maribel. Napatingin si Juanito at sa sandaling yun, tila ba tumigil ang oras. Bumungad ang likas na kagandahan ng dalaga. Makinis na balat,
tila hindi man lang nadungisan ng sakit na dinadala. Mapungay ang mga mata na may halong lungkot at pagod. Buhok na makintab kahit natatakpan ng madilim na balabal. Kumabog ang puso ni Juanito. Hindi niya inaasahan ang sarili niyang reaksyon bilang doktor. Sanay siya sa pagpipigil ng damdamin. Ngunit ng sandaling yun, may kung anong naramdaman. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag at hindi niya hinayaan pang manatili. Napansin ito ng tatay ng dalaga. Doktor, yung anak ko ha, matagal nang naghihirap yan. Wika ng matanda. Naintindihan ni Juanito ang gusto nitong ipaiwatig. Kagad binaba ni Juanito ang tingin at tumango. Pasensya na po. Tungkulin ko siyang gamutin at tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Walang dagdag na salita. Sinimulan niya na ang paghahanda. Isa-isa niyang inayos ang klinika. Isinara ang mga bintana. Binuksan ang mga kandila sa 4 na sulok ng silid. Inilabas sa mga pangontra, mga halaman, asin, mga talandrong minana niya sa kanyang angkan. Sa bakuran ng kanyang tanggapan naglagay siya ng mga pananggalang upang walang makalapit na masamang presensya habang nagsisimula ang proseso. Tahimik lamang si Maribel. Nakaupo sa gitna habang pinagmamasdan ang bawat galaw ni Juanito. Si Mang Teodoro naman, nananatiling nakabantay. Patuloy siyang nagdarasal. Ngayong gabi magpahinga muna kayo. Hindi pa natin harapin ang ugat ng sakit. Kailangan munang pahinain ang kapit nito. Huminga ng malalim si Mang Teodoro. Unang beses matapos ang maraming gabi. Nang gabing yon nakatulog sila ng mahimbing. Walang yabag. Walang bisitang dumating mula sa dilim. Ngunit alam ni Juanito ang katotohanan na ang katahimikang iyon ay panandalian lamang. Nang sumunod na araw hindi muna tumanggap ng pasyente si Juanito. Maaga pa lamang ay lumabas na siya ng klinika. Kinausap ang mga taong nakapila. Pasensya na po. May mahalaga akong asikasuhin. Hindi po muna ako tatanggap ng pasyente ngayong linggo. Pakiusap. Bumalik na lamang po kayo sa susunod na linggo. May mga nag-alala. May mga nagtanong. Ngunit nasanay na ang mga taga-baryo sa kakaibang tungkulin ng doktor. Tumango na lamang ang karaniwan sa kadahilanang may tiwala sila kay Juanito. Isinarado niya ang klinika at bumalik sa silid kung saan naroon si Maribel at ang ama. Mula umaga hanggang gabi, nagsimula na ang masinsinang gamutan. Pinainom niya si Maribel ng langis na hinaluan ng mga piling halamang gamot na siya mismo ang pumitas sa madaling araw. Habang basa pa ng hamog ang lupa, hindi lamang ito basta inumin. Dinasalan niya muna ito bago pinainom sa dalaga. Lakasan mo ang kalooban, Maribel. Tiisin mo ang sakit. Para to sa iyong kapakanan. Wika niya kay Maribel bago ito uminom. Matapos inumin ng dalaga ang langis. Ilang minutong lumipas, nagsimula na ang epekto ng gamot. Nanginig ang katawan ng dalaga. Pinagpawisan ng malamig. Maya-maya pa ay nagsuka si Maribel. Hawak ni Mang Teodoro ang anak, habang si Juanito naman ay nakabantay. Pinupunasan ang noo nito habang patuloy na nagdarasal. Ramdam ni Juanito ang paghihirap ng dalaga bilang doktor. Alam niyang masakit ang prosesong iyon at bilang albularyo, alam niyang kinakailangan na mailabas ang nilalang sa sistema nito. Kasabay ng panggagamot, may mga bagay na alam na ni Juanito na mangyayari. Tuwing sumasapit ang dilim, ramdam ni Juanito ang presensyang bumabalot sa paligid ng klinika. Bigla-bigla na lang lumalakas ang hangin. Minsan ang mga bintana ay kumakalabog. Mga yabag ng paa na umiikot sa bakuran. Alam niyang si Rogelio ito. At sa bawat pag-atake ng nilalang, pilit nitong binabasag ang harang na inilagay ni Juanito.
Isang gabi habang inaalalayan ni Juanito at Mang Teodoro ang dalaga, biglang nagliyab ang kandila sa hilagang bahagi ng silid. Senyales na tinatangka ng nilalang na pumasok. Tahimik na tumayo si Juanito, muling nagdasal upang dagdagan ang lakas ng harang. Inusal niya ang mas malalim na dasal. Inilapat ang palad sa sahig at muling pinatatag ang proteksyon. Abutin ka muna ng 3 linggo bago mo mabasag ang harang na ginawa ko, Limaw. Wika ni Juanito. Nagsalita ang nilalang sa labas. Kapag nahuli kita, ipinapangako ko sa iyo, nakakainin ko ang puso mo. Hindi naging madali ang mga gabi. Mas lalo pang naging agresibo ang nilalang. May mga sandali na halos mabasag ang mga bintana. May mga oras pa nga na tila may humihila sa bubong ng klinika. 4 na araw tumagal ang ganitong labanan sa loob at labas ng silid. Sa ika-4 na gabi, halos mawalan ng ulirat si Maribel sa sobrang pagod at hirap ng sitwasyon, pero hindi siya pinabayaan ni Juanito. Malapit na, Maribel. Kumapit ka lang. Dumating ang ika-5 araw. Tahimik ang umaga. Muling pinainom ni Juanito ang dalaga ng huling timpla ng gamot. Ilang minutong lumipas. Biglang nanlaki ang mga mata ng dalaga. Napahawak ito sa tiyan at napasigaw. Matapos ang pagsigaw ni Maribel, sinuka nito ang isang nilalang na kulay itim. Mabalahibo. Kahugis ito ng maliit na butike. Napatras si Mang Teodoro sa gulat. Teka, anong bagay na yan, Juanito? Hindi sumasagot ang binata. Nanatili itong matatag. Alam niya ang ibig sabihin nito. Dahan-dahan nitong kinuha ang butike gamit ang pulang tela. Dinala sa likod ng klinika kung saan naroon ang apoy. Nagsiga. Mabilis sa tinapon ng tela sa baga. Nagkarga ng orasyon. Ilang sandali pa ay naging abo na ito. Napabuntong hininga si Juanito. Tapos na. Natanggal na ang yanggaw sa katawan ni Maribel. Napaluha ang ama. Lumuhod at nagpasalamat. Hindi pa po tapos ang lahat. Natanggal na ang yanggaw pero may natitira pa. Ang problema natin ay si Rogelio eh. Malamang alam niya nang natanggal ang yanggaw. Siguradong dadalaw uli yun. Matapos ng gamutan, muli silang nag-usap. Huwag mong patulugin si Maribel ngayong hapon. Kailangang manatiling gising ang diwa niya. Pinainom ang dalaga ng tubig. Dinasalan para patatagin ang kaluluwa. Makalipas ang ilang oras, saka pa lamang ito pinagpahinga. Pagsapit ng gabi, hindi nga siya nagkamali. Umalulong ang mga aso. Ramdam ni Juanito na galit ang nilalang. Natanggal na ang kapit ng sumpa sa dalaga. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa pintuan ng klinika. Kumukurap ang mga ilaw. Ang asin sa may pintuan, tila gumuguhit na bakas. Pilit itong tinatawid. Narinig nila ang tinig ni Rogelio. Albulario, wala kang karapatan. Nanindig ang balahibo ni Mang Teodoro. Ngunit tumayo si Juanito sa gitna ng silid. At bakit ikaw? Anong karapatan mo na kunin si Maribel? Biglang lumitaw ang anino ng nilalang sa sahig mula sa labas ng pintuan. Baluktot ang anyo nito. Makikita sa anino ang hindi normal na haba ng mga galamay. Sa akin lang si Maribel. Hindi mo siya pagmamayari. Wala kang karapatan na angkinin siya. Lumakas ang pagyanig ng paligid. Tila ba sasabog ang harang anumang sandali. Sa mga puntong yun, nagpa siya si Juanito na harapin ang nilalang. Lumabas siya sa klinika. Bitbit ang isang lumang itak. Pinahiran ng langis, abo at asin.
Ang isang lumang telang kulay pula ay may mga nakaukit na simbolo. Minana pa ito sa kanyang lolo. Sa gitna ng bakuran hinarap niya ang nilalang. Rogelio, hindi pa uli ang lahat. Umalis ka na at huwag mo nang gambalain si Maribel. Hindi sumagot ang aswang. Umangi lamang ng napakalakas. Sa uling pagkakataon, itinaas ni Juanito ang kamay at nag-usal ng mga orasyon upang pahinain ang karga ng nilalang. Ilang sandali ang lumipas. Unti-unting humina ang anyo ng nilalang. Ang galit nito ay napalitan ng sigaw. Sigaw ng pagkatalo. Binalaan kita. Binigyan ng pagkakataon na itama ang pagkakamali mo. Pero sinayang mo lamang ang lahat ng yun. Binigkas nito ang huling dasal. Itinutok ang kanyang daliri sa noo ng aswang. Ilang segundo lang ang namagitan. Tumirik ang mata ni Rogelio. Bumula ang bibig. Nawalan ng buhay. Matapos ng lahat ng kaganapan, unang pagkakataon na naranasan ito ni Juanito. Dahil matagal na panahon na ang lumipas na hindi ginamit ang dasal. Isa pa sa dahilan ng paghihina, hindi siya nakapagkarga kaya bumagsak ang espiritual na aspeto. Bago pa man nawalan ng malay si Juanito sa pagod at sa lakas ng ginamit, nasalo siya ni Maribel. Nang mga oras na yun, magaan na ang katawan at malinaw na ang mga mata ng dalaga. Nakita niya ang mukha nitong maaliwalas. May ngiting puno ng pasasalamat habang inaalalayan siya na makatayo. Juanito, ayos ka lang ba? Pinagtulungan ng mag-ama ang binata upang maipasok sa loob ng silid. Inihiga sa kama sa likod ng klinika. Pinunasan ni Maribel ang pawis sa noo ni Juanito. Habang si Mang Teodoro naman, tahimik na nagbabantay sa pintuan, tinitiyak na walang bantang babalik. Kinabukasan ng magising si Juanito, bahagya siyang napaungol. Mabigat ang katawan niya. Dahan-dahang lumapit si Maribel. Inalalayan siyang maupo. Tapos na ang lahat. Nang maipasok ka namin sa loob, tuluyang naglaho ang presensya ng demonyong yun. Nagpatuloy si Mang Teodoro sa pagsasalaysay. Matapos daw mawalan ng malay ang binata, inilibing niya ang labi ni Rogelio sa padahilig na lupa hindi kalayuan sa klinika. Sa isang lugar na hindi tinatamaan ng direktang sikat ng araw at malayo sa daanan ng tao. Hindi ko na hinayaan pang manatili ang bakas niya sa lupa. Kailangan niyang tuluyang mamayapa. Makalipas ang ilang oras na pahinga, tumayo si Juanito at tinitigan si Maribel. Wala na ang anino sa mga mata. Nawala na din ang bigat ng aura. Magaling ka na, Maribel. Wala nang manggagambala pa sa'yo. Nagpasalamat ang mag-ama. Kinabukasan naganda ang mga ito na umuwi. Bago tuluyang magpaalam, akma sanang aabot ng bayad si Mang Teodoro. Isang makapal na sobre na halatang pinag-ipunan ng matanda. Juanito, tanggapin mo to. Konting pasasalamat. Ngumiti kagad si Juanito at tumiling. Hindi po ako tumatanggap ng bayad sa ganitong uri ng panggagamot. Hindi po ito negosyo. Tungkulin po ito. Nagpumilit ang matanda. Ngunit mas matatag ang pagtanggi ng binata. Sa sandaling yon ay nagsalita si Maribel. Nakangiti ito, pero may kakaibang nginig sa kanyang mga mata. Babalik ako dito. Ako mismo magbabayad sa ginawa mong tulong sa akin. Napakamot ng ulo si Juanito. Bahagyang nailang. Bumalik ka dito kahit kailan mo gusto. Nandito lang naman ako. Ngumiti ang matanda. Tila ginagatungan pa ang usapan. Mukhang mapapadalas yata ang pagdaan namin dito, doktora. Hindi na nagsalita pa si Juanito. Tanging ngiti na lamang ang sinagot. Matapos magpaalam ng mag-ama, bumalik na sa dati ang pamumuhay ni Juanito.
Muling nagbukas ang klinika. Muling narinig ang mga reklamo ng mga pasyenteng kanyang ginagamot. Bumalik siya sa pagiging doktor. Maingat at tahimik. Lumipas sa mga linggo at buwan, naging payapa ang panggagamot. Ang akala niya, tuluyan nang natapos ang pakikibaka sa dilim. Hanggang isang hapon, napansin niya ang isang pasyente na may kakaibang presensya. Hindi kagad pumasok. Nakaupo lamang ito sa sulok, sa labas ng tanggapan. Balot ng itim na balabal, hindi gumagalaw at hindi rin nagsasalita. Napailing si Juanito. May pamilyar na lamig na bumabalot sa hangin. Inabot niya ang gamot sa kasalukuyang pasyente at sinabing tatawagin na lamang muli. Unti-unting nagsiuwian ang mga tao. Papalubog na ang araw ng mga oras na yun. Nang siya na lamang ang natira saka tumayo ang matandang babae, dahan-dahan itong pumasok. Suot pa rin ang balabal. Hindi masyadong maaninag ang muka dahil sa balabal nitong suot. Ano po may paglilingkod ko? Dahan-dahang itinaas ng babae ang ulo. Kinuha ang balabal sa muka. Doon bumungad ang napakapangit na muka. Ang balat nito ay kulubot at tila nabubulok na. Ang mga mata ay malalim at punong-puno ng puot. Biglang bumalik sa alaala ni Juanito ang huling anyo ni Rogelio bago siya pinaslang. Ngumiti ang matanda. Ako, si Sita, ina ng lalaking pinatay mo. Naramdaman ni Juanito ang bigat ng paligid. Hindi ko pinatay ang anak mo. Namatay ito dahil sa kanyang kapasukan at pagdanasa sa isang babae. Hindi na sumagot ang matanda. Sa halip lumapit ito ng dahan-dahan at bago pa makaiwas si Juanito, tinapik siya nito sa balikat ng 3 beses. Hindi natatapos ang dugo sa isang hukay. Gaganti ako sa ginawa mo sa aking anak. Matapos nun ay tumalikod na ang matanda at mabilis na lumakad ng klinika. Ramdam ni Juanito ang kakaibang bigat ng pakiramdam matapos ang ginawa ng matandang babae. Hindi ito simpleng tapik. May kung anong malamig na enerhiya na naiwan sa kanyang balat. Tila ba isang marka na hindi nakikita ng mata pero kumakapit sa laman. Sinubukan niyang baliwalain ito. Pero kinabukasan, paggising niya alam niyang may mali. Mabigat ang dibdib. Nanlambot ang kanyang tuhod. At ang kanyang paghinga, tila ba may nakadagan na kung anong bato na hindi niya maitulak palayo. Kaya naman hindi muna siya tumanggap ng pasyente ng araw na yon. Pagsapit ng hapon, habang naguhugas ng kamay sa likod, hinubad ang damit pang itaas at doon nakita ang mga butlig na mabilis na kumakalat sa katawan. Pansin niya na ang iba dito, gumagalaw ng mga insekto sa loob ng sugat. Kagad nagsagawa si Juanito ng isang ritual ng pagtatawa sa sarili. Nagsinde ng kandila, naglatag ng maliit na mangkok ng tubig. Kasama pa dito ang langis. Nasa harapan niya habang nag-uusal. Nagpapatulo ng kandila sa tubig. Unti-unting nabuo ang hugis ng isang babae. Nanlamig ang batok ng binata sa nakita. Napamura na lamang sa nalaman. Hayop kang matanda ka. Balak pa akong barangin. Muli siyang nagsagawa ng ritual. Pinahiran ang pulso at noo ng langis. Naglatag ng asin sa paligid. Nagdasal ng panangga upang pigilan ang pagkalat ng barang sa buong katawan. Matapos ang ritual, gumaan ng bahagya ang pakiramdam. Pero pagsapit ng umaga, paggising niya mas nagulat ang binata. Mas lalong kumalat ang mga butlig sa buong katawan. Maging sa pribadong parte, may mga butlig na rin. Ang iba, malapit ng magputukan. Animoy tinamaan siya ng sakit na ketong
Ramdam niya, may mga kirot na tumutusok sa ilalim ng kanyang balat. May gumagalaw na gustong lumabas. Inulit niya ang ritual ng paglalagay ng bakod at poder sa katawan upang palakasin ang katawan at kaluluwa. Pagsapit ng gabi, inilabas ang mga gamit, pambasag sa barang, pero wala itong nagawa sa lakas ng kaalaman ni Tandang Sita. Habang hindi pa lumalala ang sitwasyon, kailangan ko ng wakasan ng pamimihasa ng matandang to. Nag-usal ng taimtim ang binata. May hinila ito sa sariling pusod at doon may nakuhang itim na sinulid. Ang sinulid na ito ay ang presensya ng mambabarang. Dali-dali niyang sinundan ang pinagmumula ng puwersa. Sa gitna ng gabi napadako sa palayan, sa paanan ng burol, tahimik ang lugar. Tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Sa gitna ng kadiliman, may kubong umuusok kahit malalim na ang gabi. Sa likod ng bahay ay may puno ng mangga. Habang papalapit siya, ramdam ang bigat ng hangin sa paligid ng kubo na para bang may mga mata na nakamasid sa bawat kilos ng ginagawa. At doon, may nakitang isang nilalang sa likod ng puno. Maya-maya pa umalingaw-ngaw ang malakas na tawa sa loob ng kubo. Talagang nagpunta ka pa dito sa ganyang kondisyon. Nakakaawa ka, iho. Dahil sa buhay ang kinuha mo, buhay din ang magiging kapalit. Hindi sumagot si Juanito. Nakatuon ang pansin niya sa nilalang sa likod ng puno ng mangga. Ilang sandali ang lumipas. Lumabas mula sa dilim ang isang lalaking payat. Nanlilisik ang mga mata habang nakatitig sa kanya. Maputla ang balat at mahaba ang kuko. At ang mga mata nito, kitang-kita ang puot na nararamdaman. Sa pagkakatanto ni Juanito, anak ito ng mambabarang dahil kawig ni Rogelio. Inilabas ang medalyon mula sa bulsa at nag-usal. Umangil ang nilalang at bahagyang umatras. Sige na, tapusin na natin to. Sa isang iglap, sumugod ang aswang. Lumundag at pabulusok na sumunggab sa binata. Hindi pa man ito nakakalapag, iniwasan na ni Juanito. Kumabig sa gilid at muling nag-usal. Isang apoy na walang usok ang lumitaw sa pagitan nilang dalawa. Napatras ang nilalang at umangil. Muling sumugod ang nilalang. Ngunit sa pagkakataong ito nagbago ang anyo. Mas lumapad ang mga balikat. Humaba ang mga pangil. Mas tumalim ang mga kuko. Isang mabilis na sipa ang pinakawala ng aswang at tumama ito sa dibdib ni Juanito. Napatras siya at halos mabuwal. Ramdam niya ang kirot sa katawan. Dagdag pa ang paggalaw ng barang sa loob niya. Pero hindi siya nagpatalo. Ibinagsak niya ang palad sa lupa at gumuhit ng bilog gamit ang konting asin na kanyang dala. Wala kang kapangyarihan para makuha mo ko dito. Narinig niya ang pagtawa mula sa loob ng kubo. Kung ako sa'yo, iho, tanggapin mo na lamang ang kamatayan mo. Hindi magtatagal, mababasag ko ang poder sa katawan. Hindi pinagtuunan ng pansin ng binata ang sinabi ng mambabarang. Sa halip, itinuon nito ang wisyo sa pagpatay sa aswang na nasa harapan. Tumalon ang aswang paibabaw ng bilog, ngunit tila may puwersang pumipigil dito. Sumigaw sa galit, sinubukang sirain ang bilog na ginawa ng binata. Mabilis na kumilos si Juanito. Kinuha nito ang pulang tela na nakatali sa kanyang hita. Binalot sa kamao. Nag-usal ng mga lumang orasyon. Unti-unting nagliwanag ang pulang tela at ang medalyon sa dibdib. Lumundag palabas sa bilog at direktang sumugod sa nilalang. Nagpalitan sila ng suntok at pag-iwas. Tao laban sa nilalang ng dilim. Sa bawat tama ng aswang ay tila ba lumalabas ang barang sa loob ng sistema. Ngunit sa bawat bigkas niya ng panalangin, humihina ang anyo ng kalaban.
hanggang sa mawakan niya ang leeg ng nilalang. Idiniin nito ang medalyon sa noo. Umangil ang nilalang. Hindi lang nagmumula sa lalamunan, kundi parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi mo na dapat idinamay ang walang kasalanan. Wika ni Juanito habang hawak-hawak ang leeg ng nilalang, kung saan nakalapat pa din ang medalyon sa noo. Sa huling bigkas ng orasyon, may kaunting liwanag na sumabog sa pagitan nilang dalawa. Bumagsak ang nilalang sa lupa. Nangihina ito at unti-unting bumalik ang anyo sa pagiging tao. Ilang segundo lamang bumula na ang bibig. Dumilat ang mga mata. Nawalan kagad ng buhay. Huminga ng malalim si Juanito at nanginginig ang mga kamay nitong tumayo. Pagkatayo ng binata, pumalahaw ang malakas na pag-iyak sa loob ng kubo. Ngayon ramdam mo na ang kasalanang ginawa mo. Hindi na mababawi ng pag-iyak ang dinulot mo sa mga anak mo. Unti-unti siyang lumapit papasok. Bawat hakbang ay maingat. Ramdam niya ang mabigat na presensya sa paligid. Alam niya ang isang mambabarang ay hindi basta haharap ng walang ilalatag na patibong. Hindi pa man sumasayad ang kamay niya sa trangkahan ng pintuan, bigla siyang nabuwal. Parang may matutulis na yelo na tumutusok sa kanyang ugat. Napangiwi siya, napahawak sa dibdib. Ang barang sa katawan ay biglang nabuhay. Gumapang ang sakit mula ulo hanggang talampakan. Umungol siya sa sakit. Mula sa loob ng kubo umalingaw-ngaw ang tinig. Sa palagay mo ba ganun lang yon? Hindi sapat ang buhay mo sa mga buhay na kinuha mo sa akin. Nagputukan ang pigsa sa katawan. Naglabasan ang malalaking insekto. Napahawak si Juanito sa lupa habang gumagapang ang mga ito sa kanyang balat. Nangihina man ay pinilit niyang bumangon. Hindi. Hindi ako pumatay sa kanila. Ipinikit niya ang mga mata at nagsimulang magbikas ng orasyon. Pero sa bawat salitang binibitawan, tila may pumipigil sa paghinga. Paina ng paina ang boses. Tumawa si Sita sa loob. Unti-unti kitang dudurugin. Ang mga garapatang naglabasan mula sa sugat, muling gumapang pabalik at doon sumipsip ng lakas. Nanlalabo ang paningin ni Juanito, nanginginig ang kamay. Pero sa gitna ng panghihina, may pumasok na alaala sa isipan, ang salita ng ama. Hanapin mo ang pinagmulan. Bigla siyang natauhan. Nangihina siyang tumayo at sumandal sa haligi ng kubo. Buong puwersa niyang sinipa ang pintuan. Napahawak sa dibdib ang matanda habang gulat na gulat ang muka. Sa gitna ng sahig, nakita niya ang isang simbolo na may mga kandilang nakapalibot. Maliit na altar na may mga karayom, mangkok ng dugo, isang garapong basag at sa loob nito, iba't ibang uri ng insekto. Hindi ka na dapat nakakatayo. Kagad na sumugod ang matanda. Nanlilisik ang mga matang sumunggab sa binata. Sa kahuli-huli ang lakas na natitira kay Juanito, sinipa niya ang altar. Lahat ng mga sangkap sa pambabarang ay nagkalat sa sahig. Gulat na gulat ang matanda. Napasigaw ito sa galit. Agad niyang hinablot ang medalyon sa kanyang leeg at tinawakan ang noo ng matanda. Habang nag-uusal ng pangkitil, hindi pa man nakakalapat ang medalyon sa noo nito ay umuusok na. Ang huling ginawa ng matanda, tumirik ang mga mata, unti-unting nangisay. Sabay silang bumagsak sa sahig. Ngunit si Sita ay wala ng buhay na bumagsak. Si Juanito naman ay humihinga, pero patuloy nang nangihina. Ilang minutong nakalipas, unti-unting naging magaan ang pakiramdam. Guminhawa ang paghinga. Naramdaman niya, wala nang gumagapang sa ilalim ng balat. Nabasag ang barang,
Pinilit niyang tumayo at tumingin sa nakahandusay na katawan ni Sita. Pinalaki mo ang galit kaysa paghilumi ng sugat. Ang poot na naitanim mo ay siyang umani ng wakas mo. Hindi ang kapalaran ng pumatay sa'yo kung hindi ang sarili mong dilim. Naway sa katahimikan mo ngayon, matagpuan ang kapayapaang tinanggihan noong nabubuhay ka pa. Matapos itong magsalita, nangihina nitong kinuha ang labi ng aswang na kanyang pinatay. Pinasok sa loob ng kubo at sinilaban upang wala ng bakas na muling bumalik sa dilim. Tahimik siyang tumayo sa labas. Pinagmamasdan ang pagputok ng apoy sa lugar. Hinihintay niyang tupukin ng apoy ang buong kubo bago linisin ang lugar. Papasikat na ang araw ng lisan ni Juanito ang palayan. Ang simoy ng malamig na hangin ng umaga ay tila naguhugas sa bigay ng gabing nagdaan. Pagdating niya sa klinika, pagod at sugatan, nakita niya si Maribel na nag-aantay. Halata ang pag-aalala sa mukha nito. Juanito, ano nangyari? Bakit ganyan yung itsura mo? Hindi na nagtanong pang muli ang dalaga. Inalalayan ang binata na makapasok. Pinagpahinga. Hindi pa man siya tuluyang nakakapagpahinga. Isa-isang dumagsa ang mga pasyente. Tulad ng dati, umaasa sila sa kanya. Tumingin si Maribel. Nakita ang panghihina sa mga mata ng binata. Lumabas siya. Mahinahon na nagsalita sa mga tao. Pasensya na po. Bumalik na lang po kayo sa susunod na araw. May iilan na nagulat, pero naunawaan nila. Isa-isang umalis sa lugar. Pinaliwanag ni Juanito ang lahat ng nangyari. Tahimik lamang na nakikinig si Maribel. Napaluwa ang dalaga sa mga bagay na pinaliwanag nito. Hindi ko hiniling na ipaglaban mo ko Hindi lang ikaw. At kapag hindi natapos, siguradong may ibang madadamay. Tumango ang dalaga. Unti-unting naunawaan ang bigat na pinagdaanan. Hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang tagapangalaga laban sa mga bagay na hindi nakikita ng karamihan. Lumipas ang isang linggo. Tuluyan nang gumaling si Juanito. Wala nang bakas ng sugat. Wala na ang bigat na minsang kumapit sa kanyang kaluluwa. Isang hapon, sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng klinika, maraan niyang hinarap si Maribel. Maribel, marami na tayong pinagdaanan. Takot, panganib at pagsubok. Pero sa gitna ng lahat, kamunti ka na ako mamatay. Pero ikaw ang pinanghugutan ko ng lakas. Hindi kita pagmamayari pero sana, piliin mo ko makasama habang buhay. Namula ang dalaga, pero malinaw ang sagot sa kanyang mata. Hindi naglaon kinasalang dalawa. Simpleng seremonya, pero puno ng kaulugan. Naroon na mga taga-baryo, mga pasyenteng tinulungan ni Juanito. At higit sa lahat, ang kanyang mga magulang, si Tatay Ipe at Nanay Sindang. Si Juanito at Maribel ay magkahawak kamay habang nakatingin sa mga taong nagdiriwang kasama nila. Hindi man nila alam kung ano pa ang darating sa hinaharap, pero sigurado sila sa isang bagay. Magkasama sila, nahaharapin ang kinabukasan. Nagpatuloy si Juanito bilang doktor, at sa bawat pag-uwi niya, may liwanag na makikita. Hindi mula sa isang ritual, kung hindi mula sa tahanang puno ng pag-ibig. At sa paglipas ng panahon, naging alamat siya sa kanilang lugar. Ang kwento ng isang doktor. Ang kwento ng isang albularyo. Kung gusto mong gumanda ang 2026 mo kabayan, subukan mo tong Gintong Gabay o ang Gabay Ethnic version sa Lika Merchandise. Pero ano bang gagawin mga kabayan ko? Halimbawa, may mga bagay ka na gustong marating or may mga kahilingan ka na gustong matupad ngayong 2026.
dapat klaro. Ano ang kahilingan mo? Ano ang gusto mong puntahan? So habang hawak-hawak mo yung gintong gabay mo o gabay medallion ethnic, iisipin mo siya, imamanifest mo siya, assumption mga kabayan. So dapat klaro kung anong gusto. Pagkatapos nun mga kabayan, kung alam mo na kung anong gusto mo, kaya mo na siyang ipaliwanag, ano ang mga kailangan mong gawin para makuha ang bagay na gusto mo? Ano yung pakiramdam habang ginagawa mo yung mga steps para makuha yung bagay na gusto mo? Dapat alam mo yung pakiramdam kabayan. At higit sa lahat, ang pinaka-importante, ano ang pakiramdam kapag natanggap mo na yung kahilingan mo? Paano ka humiti? Paano ka gumalaw? Anong klaseng energy and vibration yung meron ka sa oras na matanggap mo na ang kahilingan? Sample, ang gusto mo ay makalipat sa mas magandang tahanan. Ano yung pakiramdam kabayan kapag nakalipat ka na, nabili mo na yung magandang bahay? I-keep mo yung emotions na yun mga kabayan habang hawak-hawak mo tong gintong gabay. So habang dadasal ka, nakapikit ka, isipin mo yung tatlong proseso na yun kabayan. Huwag mong bibitawan yung emosyon. Sa araw-araw, dadalin mo siya. Sa oras na may encounter mo na yung challenges, lagi mo lang tignan yung gintong gabay mo, alalahanin mo yung pakiramdam habang nagdadasal ka. Ano yung feeling kapag natanggap mo na yung bagay na gusto mo. Mula doon kabayan, huwag mong tigilan hanggat hindi mo nakukuha. Sigurado yan kabayan ko, mamamanifest mo yan sa buhay mo. Kung interesado ka dito kabayan, i-visit mo lang ang shop ng Lika Merchandise.